Siege of the Church of Baler. Ang pagsakop sa simbahan ng Baler ay naganap noong digmaang Espanyol at Amerikano noong 1898 sa Pilipinas. Ang mga tagapagtanggol ng Espanyol sa pangunguna ni Kapitan Enrique de las Morenas Y2C ay lumaban sa mga rebeldeng Pilipino sa simbahan sa loob ng 337 araw na nangangarap sa malipit na mga kondisyon at umiliit na mga supply. Natapos ang pagpupog ng malaman ng huling nakaligtas na opisyal na si Teniente Saturnino Martin Cerezo, ang kapitano ng Espanya at sumuko. Ang mga tagapagtanggol ay pinangaralan bilang mga bayani na nagbibigay inspirasyon sa iba sa kanilang katagan at sakripisyo. Ang Colonial Baler Church na kilala rin bilang San Luis Obispo de Tolosa Church ay isang makabuluhang makasaysayan at architectural landmark na matatagpuan sa Baler, Aurora. Itinayo sa panahon ng kolonyal ng Espanyol. Ang kasaysayan nito ay malalim na nauugnay sa pamaman ng kultura at reliyon ng rehiyon. Itinayo noong huling bahagi ng ika-17 siglo ng mga praileng Franciscano. Ang simbahan na nagsilbing sentro para sa mga gawaing misyonero ng Katoliko sa lugar. Dahil sa estratehikong lokasyon nito sa tabi ng baybayin, naging sentro ito para sa mga pagsisikap sa ebanghelisasyon, gayon din bilang simbolo ng impluwensya ng Espanyol sa Pilipinas. Ang Colonial Baler Church ay kilala para sa kagandahan ng arkitektura nito na nilalarawan sa pamamagitan ng napakalaking pader na bato, matitibay na batres at masalimuot na inukit sa harapan. Ang disenyo ng simbahan ay sumasalamin sa pinaghalong estilo ng arkitektura ng Espanyol at Pilipino na may mga elementong baroque na nakikita sa mga palamuting dekorasyon nito at mga detalyadong relief. Sa buong kasaysayan nito, nasaksiyan ng Colonial Baler Church ang maraming pangyayari na humubog sa kapalaran ng Baler at ng mga mamamayan nito. Isa sa mga pinakakilalang pangyayari ay ang naganap noong 1898 sa panahon ng Revolusyon Pilipino laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang simbahan ay gumanap ng isang mahalagang papel sa Siege of Baler kung saan ang isang maliit na grupo ng mga sundalong Espanyol ay nakipaglaban sa mga bersang Pilipino sa halos isang taon na hindi alam na ang Espanya ay naibigay na ang kontrol sa Pilipinas sa Estados Unidos. Nagtapos ang paggubkob sa pagsuko ng mga sundalong Espanyol na namarka ng pagtatapos ng pamumuno ng mga Espanyol sa Baler. Punta po tayo ng Hello guys, pupunta po natin ang monumento ni President Quezon. Si Manuel L. Quezon pinanganak noong Agosto 19, 1878 sa Baler, Philippines. Namatay noong Agosto 1, 1944 sa Saranac Lake, New York, US, ay isang Pilipinong estadista, pinuno ng kilusang pagsasarili, at ang unang pangulo ng Philippine Commonwealth na itinatag sa ilalim ng US tutelage noong 1935. Si Quezon ay anak ng isang guro at maliit na may-ari ng lupain na may lahing Tagalog sa isla ng Luzon. Hininto niya ang kanyang pag-aaral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila noong 1899 upang lumahok sa pakikibaka para sa kalayaan laban sa Estados Unidos sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Matapos sumuko ni Aguinaldo noong 1901,
Gayunpaman, bumalik si Quezon sa universidad. Nakuha ang kanyang degree noong 1903 at nagsagawa ng agbogarsiya sa loob ng ilang taon. Kumbinsido na ang tanging paraan para sa kalayaan ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Tumakbo siya bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas noong 1905. Nang mahalal, nagsilbi siya ng 2 taon bago nahalal sa kinatawan noong 1907 sa bagong tatag na Asembleya ng Pilipinas. Noong 1909, hinirang si Quezon bilang Resident Commissioner para sa Pilipinas na may karapatang magsalita ngunit hindi bumoto sa US House of Representatives. Sa kanyang mga taon sa Washington, masigla siyang nakipaglaban para sa mabilis na pagkakaloob ng kalayaan ng Estados Unidos. Malaki ang papel ni Quezon sa pagkuha ng pagpasa ng Kongreso noong 1916 ng Batas Jones na nangako ng kalayaan para sa Pilipinas nang hindi nagbibigay ng tiyak na petsa kung kailan ito magkakabisa. Ang batas ay nagbigay sa Pilipinas ng higit na autonomiya at naglaan para sa paglikha ng isang bikameral na pambansang legislatura sa huwaran pagkatapos ng US Congress. Nagbitiw si Quezon bilang commissioner at bumalik sa Maynila upang mahalal sa bagong tatag na Senado ng Pilipinas noong 1916. Pagkatapos ay nagsilbi siyang bilang Pangulo dito sa Pilipinas hanggang 1935. Noong 1922 naman, nakuha niya ang kontrol sa Nacionalista Party na dati ng pinamunuan ng kanyang karibal na si Sergio Osmeñas. Pinaglaban ni Quezon ang pagpasahan ng batas Tiding MC Dupe noong 1934 na nagtadhana ng ganap na kalayaan para sa Pilipinas 10 taon matapos ang paglikha ng isang konstitusyon at ang pagtatag sa isang pamahalaang Commonwealth na magiging tagapagpauna ng isang malayang republika. Nahalal si Quezon bilang Pangulo ng bagong balangkas na Commonwealth noong September 17, 1935. Bilang Pangulo ay muling inayos niya ang pagtanggol militar ng mga isla. Tinulungan ni US Gen. Douglas MacArthur bilang kanyang espesyal na tagapayo.